Noong February 24, 2026, may lumabas na joint affidavit mula sa 18 dating miyembro ng Philippine Marines sa ilalim ng abogado na si Levito Baligod. Ayon sa kanilang pahayag, may malimaletang cash deliveries umano na kanilang ginawa sa ilang kasalukuyan at dating mambabatas. Konektado raw ito sa mga anomalos na government projects. Paalala, ang mga ito ay akusasyon pa lamang at wala pang pinal na desisyon ang korte. Pero dahil public record ang affidavit na ito, isa-isahin natin ang 26 na pangalang binanggit. Umpisahan natin sa mga pinakamalalaking pangalan. Antonio Trillanes, ang kilalang Stones critic ng nakaraang administrasyon. Ayon sa affidavit, nakatanggap daw siya ng pondo na nakalaan specifically para sa expenses ng International Criminal Court ICC investigators. Leila de Lima, former senator at kasalukuyang nagsisilbi bilang kinatawan ng mamamayang liberal, ang sectoral wing ng Liberal Party mula noong 2025. Ang delivery ng cash sa kanya, allegedly sa isang townhouse. Erwin Tulfo, dating kinatawan ng ACT-ICS part list at kasalukuyang nagsisilbi bilang senador ng Pilipinas mula noong Hulyo taong 2025. Ang location daw ng abutan? Sa Green Hills Village at sa HOR. Mula Senado, talunpayo sa mga pinakasikat na pangalan sa Kamara. Martin Romualdez. Siya ay pinsan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dating Speaker of the House at kasalukuyang representative ng Leyte 1st District. Ang cash drops daw sa kanyang townhouse at residence. Sandro Marcos, anak ng presidente. Kinatawan ng unang distrito ng Ilocos Norte at kasalukuyang nagsisilbi bilang House Majority Leader ng mababang kapulungan. Hindi sa opisina, kundi sa isang bahay sa Forbes Park daw nangyari ang abutan ng mali-maletang pera. Manix Dalipe, kinatawan ng ikalawang distrito ng lungsod ng Zamboanga. Nagsilbi siya bilang Majority Leader ng mababang kapulungan mula 2022 hanggang 2025. Sa loob daw mismo ng House of Representatives, HOR, ang delivery ng pera para sa kanya. Don Gonzales, kasalukuyang nagsisilbi bilang kinatawan ng ikatlong distrito ng Pampanga at may makapangyarihang posisyon bilang isa sa mga senior deputy speakers ng mababang kapulungan. Ang location ng cash delivery para sa kanya? Sa isang townhouse. Ngayon, ito ang medyo nakakagulat na plot twist para sa marami. Kahit ang mga nasa progressive bloc at kilalang boses sa media, nasa listahan. Franz Castro ng ACT Teachers Party List, Arlene Brosas ng Gabriela at Raul Manuel ng Kabataan Party List. Sila ang mga vocal critics sa Kamara pero pare-pareho silang itinuturo na nakatanggap umano ng cash deliveries pareho sa HOR at sa isang townhouse. Speaking of vocal, kilala nyo ang susunod na to. Stella Quimbo, Marikina 2nd District Rep at kasalukuyang Senior Vice Chairperson ng Committee on Appropriations. Siya lang ang may 3 alleged drop-off points: HOR, townhouse, at residence. Benny Abante, Manila 6th District Rep at isang kilalang pastor. Bukod sa townhouse, may suitcases of money daw siyang natanggap sa HOR. Bilis-bilisan natin kasi umiikot ang pera from north to south. Let's do a rapid-fire check sa mga provincial heavyweights natin. Jose Alvarez, Palawan 2nd District Rep at dating gobernador. Drop-off, katulad kay Kong Sandro, sa Forbes Park House. Dan Fernandez, Santa Rosa, Laguna Lone District Rep na dating aktor. Delivery, HOR at townhouse. Janet Garin, Iloilo 1st District Rep at dating DOH Secretary. Delivery, HOR at townhouse. JJ Suarez, Quezon 2nd District Rep at dating Governor. Delivery, HOR at townhouse. Ace Barbers, Surigao del Norte 2nd District Rep at veteran lawmaker sa War on Drugs Committee. Delivery point, townhouse.
G. Konghun, Zambales 1st District Rep, Delivery, HOR at Townhouse. Joseph Paduano, Abang Lingkod Part List Representative, Delivery, HOR at Townhouse. And to complete the controversial list of 26, karamihan sa kanila ay sa HOR mismo pinasok ang cash, habang ang iba ay sa Townhouse. Sila ay sina Zia Adyong ng Lanao del Sur 1st District, HOR. Ching Bernos ng Abralon District, HOR. Joel Chua ng Manila 3rd District, HOR. Jervil Luistro ng Batangas 2nd District, HOR. Paulo Ortega ng La Union 1st District, HOR. Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Party List, Townhouse. Julien Baronda ng Iloilo City Lone District, Townhouse. 26 mapangalan, iba't ibang distrito, iba't ibang political colors, pinag-isa ng isang mabigat na akusasyon mula sa 18 dating miyembro ng militar. Kung totoo ang mga paratang na ito, ibig sabihin ba nito ay may sistematikong cash delivery network sa loob ng gobyerno?